Hello po mga kababayan, kumusta na niya Mr. Maravillas yung issue sa impeachment ni Sara Duterte? Ay bigyan ko kayo ng mga latest na balita. Pero malinaw na lumalabas, puro illegal po yung paggamit ng pondo. O ngayon nga, sabi dito sa balita, kasama sa susuriin mga kababayan yung personal funds for foreign trips ni Sara Duterte. Sabi ni Lorna Capunan, private prosecutor, kung sinasabi niya ginagamit niya yung personal funds, aba, paano yung biyahe niya sa Dahig, sa Europe? Ang dami niyang dinadalaw sa Middle East. Ngayon sa Asia naman, marami siya. How do you explain your personal funds? If it is stated in your SALN, kung ano ang sweldo niyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, isaan ang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo. Sabi po ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Correct. Sabi ko sa inyo, puro illegal po. So akala ni Sara, sa pag-mention niya, ito reaction niya ni Attorney Capunan doon sa hindi natuloy na pag-travel niya sa Japan na pinapalabas ni Sara Duterte, wala man siyang problema kasi hindi siya gumagamit ng pondo ng gobyerno, kundi personal funds. Ang tanong, saan ang galing ang mga personal funds na to? Kasi ang dami na travel niya. So milyon-milyon ang gastos niya. Hindi akma sa SALN. Based sa kanyang sweldo at sa mga negosyo, mga kababayan. So, ito niyang sinasabi niyang mga foreign trips ay could form part of that scrutiny. So, magiging exciting anya yung istorya sa next article natin. Sabi ni Lorna Capunan, mga kababayan. Dito pa lang po sa confidential funds, kitang-kita na po, puro violation po. Malinaw na malinaw po mga kababayan na pambabastos sa batas at sa taxpayers ang ginagawang paggasta ni Sara Duterte sa milyon-milyon yang yung paggasta niya sa milyon-milyon yang confidential funds. Sa ilalim kasi mga kababayan ng Joint Circular number 2015-01, ang lihim na pondo ay eksklusibo lamang po para sa pambansang seguridad, terorismo at surveillance. Yun ang allowed. Ngunit malinaw mga kababayan sa pagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya, binunyag ng Commission on Audit na naging questionable ang paglustay sa kabuuang 612.5 million pesos na pondo ng Office of the Vice President sa kanang DepEd. Ginamit ito sa mga aktibidad na walang kinalaman sa seguridad gaya ng Christmas parties, tree planting, at pamimigay ng wheelchair. So dahil dito gumuho ang kanyang depensa at formal siyang pinapanagot ng Commission on Audit na ibalik ang daan-daang milyong pisong pondo na tahasang disallowed o labag mga kababayan sa batas. Ngayon, dito tayo sa detalye, mga kababayan ng mga pike at bawal na gastos ni Sara Duterte. Yung Christmas party at saka yung tree planting. Kinumpirma mga kababayan sa impeachment court ni COA State Auditor Silene May del Campo na inilista ng OBP bilang confidential expenses daw ang mga event kagaya ng Christmas party sa Manila at Quezon City, saka tree planting sa Leyte at gift giving naman sa Samar noong December 2022. So lahat ito mga kababayan ay bawal sa ilalim ng guidelines ng pondo sa paggagamit ng confidential funds. Dito naman sa pondo ng DepEd, ginamit sa party. Nabisto rin mga kababayan sa liquidation report na ginamit ang confidential funds ng DepEd para pondohan ang mga events na kagaya ng 2022 Partners Appreciation Night sa Mandaluyong City noong December 13,
2022. Bawal yung ginawang reimbursement ayon sa COA, winidraw o na-encash lamang ng OBP ang confidential funds noong December 20, 2022. Ngunit ang mga idinahilan nilang aktibidad ay nangyari noong December 13 hanggang 19. Hindi mga kababayan tumugma. Labag ito sa Section 6, point 1 and 2 ng Joint Circular dahil bawal gamitin ang confidential funds para sa reimbursement. Ngayon, doon naman tayo sa paggastos para sa mga muebles, mga appliance, gadgets, ginamit yung confidential funds. Ginamit nila ang lihim na pundo para bumili daw ng mga ordinaryong gamit sa opisina. Tulad po ng mga upuan. Upuan, desktop, computers at mga printers na may sarili namang regular na budget ang ating pamahalaan. Sabi ko sa inyo, duplication po ng paggastos para ma-justify yung release ng pera. Alam na ninyo kung saan napunta. Diba? So dito tayo sa misteryo ng mga ghost names, kagaya ni na Mary Grace Piatos at ni Andy Lim. Binunyag sa pagdinig mga kababayan na gumamit ang OBP ng mga peking pangalan o aliases sa 845 na acknowledgement receipts para sa malalaking cash payouts mga kababayan. Kabilang dito ang mga pangalang pinagsamang restaurant at saka chicheria. Mary Grace Piatos na pumirma umano at nakatanggap ng 70,000 para sa rewards medicines. Kinumpirma ng PSA na walang record ang mga pangalang ito, non-existent po sa PSA. So, ano ang sikretong nakatago dito mga kababayan? Walang logic na itinuring na confidential operation. Ang pagtatanim ng puno, pamimigay mga kababayan ng mga regalo o ang Christmas party na ginamit na justification sa paggastos. Hindi kailangan ng surveillance o espiya o lihim na operasyon para po magdiwang ng Pasko. Di ba po, mga kababayan? Magki-Christmas party, kailangan ng surveillance. Yung tree planting, kailangan ng surveillance. Ngayon, nag-tree planting siya, wala man confidential funds. Wala man siya ngayon confidential funds, pero kaya pala na mag-tree planting. O, di ba? Hindi kasi nag-iisip eh. So, bakit tinatago kung walang anomalya? Yan ang tanong mga kababayan. Ayon sa dating OBP disbursing officer na si Gina Acosta, ang isinumiting plano para sa pondo ay generic at walang itemized na detalye. Ito ay malinaw mga kababayan na pagtatangka na itago ang maling paggasta sa likod ng tabing ng secrecy. Kaya lagi nilang sinasabi, confidential anya. Bakit niya kailangang tingnan na confidential nga? Ginagamit nilang justification para po maitago yung maling paggastos ng pondo ng gobyerno. So yung pondong naglaho sa loob ng 11 days, hindi logical na ang kabuang 125 million peso ay nagastos at na-liquidate ng OBP sa loob lamang po ng 11 days. Mula December 21 hanggang 31, 2022, nang walang nagaganap na irregularidad. Ngayon, dito tayo sa paglabag sa Joint Circular Number 2015-01. Malinaw po na bawal gamitin itong confidential at intelligence funds sa sweldo
at bonuses, regular na ayuda o mga proyektong may sapat namang budget sa ilalim ng General Appropriations Act. Kaya nangyari po, dinisalaw po ng COA. May notice of disallowance na pinalabas yung COA. Opisyal na naglalabas ang COA ng notice of disallowance. Ang ibig sabihin ng ND, sa ating batas, illegal ang paggasta at obligado silang ibalik ang pera sa kaban ng bayan. Until today, wala pa pong binabalik ni Kusing. Ngayon, may personal na pananagutan po itong si Sara Duterte bilang siyang accountable officer. Sa ilalim po ng panuntunan ng COA, si Sara bilang head of agency ang may pangunahing pananagutan and presumed to have personally benefited dahil siya ang nag-aproba sa mga peking liquidation documents at nag-utos ng pag-release ng pondo as admitted mismo ni Gina Acosta. Krimen po siya. Krimen ng peke at fictitious na liquidation. So ang paggamit ng mga gawa-gawang pangalan gaya ng pangalang Mary Grace Piatos sa mga opisyal na resibo ay pasok mga kababayan sa krimen ng falsification of public documents at saka malversation of public funds na sapat na basihan para sa kanyang impeachment. Yon po mga kababayan yung malinaw. So ang Confi Fund, hindi po siya personal na bangko. Tama po, hindi siya ATM para kay Sara. Dapat managot sa walang paliwanag at mali na paglustay mga kababayan ng pondo ng bayan. Yan ang malinaw na dapat na mangyari dito sa issue ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Sabi po ni Congressman Adjong, si Sara Duterte niya appears to use confidential funds to boost political plan. Ginamit yung confidential funds sa politika. Yan, sa aking palagay, parang connected ito sa pagkakakilala at pangangampanya ng BP. Sabi po ni Alonto Adjong, paano ka magiging confidential in nature? Paano ka magiging confidential in nature ng Christmas party? Sabi po ni Adjong. Paano ka magkakaroon ng isang confidential by nature na activity na nakikipag-coordinate ka sa Knights of Rizal? Yun mga kababayan ang mga tanong ni Adjong. Valid questions mga kababayan. So makikita natin, puro po violations yung mga ginawa ni Sara Duterte sa pondo ng bayan.